Nasa panghuli na ako mga tol ng libro na to na binabasa ko, na ginawa kong content, part 7 na to. At itutuloy ko ngayon mga tol. Tara, samahan niyo ako. Yung story mga tol nitong surviving bereavement patungkol kay David. Si David ay namatayan ng anak sa 2 Samuel chapter 12 verse 18 hanggang 23 mga tol. Natapos ko na mga tol yung let go. Pangalawa, be healthy and strong physically, emotionally, and spiritually. Una, nakita natin yung pananaw ni David. Sabi ni David, kung ginawa mo naman ang magagawa mo nung buhay pa yung bata, nakahiram ka ng mahal sa buhay sa loob ng ilang taon, binawi na sa'yo, magpasalamat ka, close the chapter and then get on with life. At yung pangalawa mga tol, itong be healthy and strong physically, emotionally, and spiritually. At yung pangatlo na how do you survive bereavement, yung ikatlo mga tol, have and get support. Kasi alam nyo mga tol, dapat alam natin sa buhay natin kung paano tayo makakasurvive. Dapat alam natin kung paano tayo makakasurvive at magpasalamat tayo sa Diyos, nakahiram tayo ng isang bagay sa Kanya. Dahil lahat na meron tayo mga tol ay bigay ng Diyos at kapag binawi niya, magpasalamat tayo. Kasi lahat ng bagay na meron tayo ay galing sa Diyos. Basahin natin mga tol yung story na dito. Sabi dito, do not be in denial. Kung nalulungkot ka, ipakita mo. Yung mga iba, nagtitigas-tigasan ng loob eh. Yun naman kasing mga nakikipaglamay, walang inaantay kundi kailan kaya iiyak. Lalo na pag may anak o asawa na galing abroad, nang dumating yung galing abroad na sa burol, lahat ay nakatingin at naghihintay. Ano kaya ang gagawin ng bagong dating? Kung kayo yung mga kapitbahay at hindi naman kayo malalapit na kamag-anak o kaibigan, kapag dumating ang isang miyembro ng pamilya na galing pa sa malayo, lumayas-layas kayo sa sala o sa burulan. Huwag kayong mag-usyoso na para kayong nanonood ng shooting. Bigyan nyo ng panahon yung pamilya sa gusto nilang gawin. Give them space. Give them privacy. It is a very sacred moment when a loved one is seeing the dead body for the first time. Try not to be there unless you will give support or you are really part of the family. Respeto, hindi usyoso. Pang-apat mga tol, fill the empty space with someone and with something else. Sabi dito, hindi naman sa minamalit natin yung pagmamahal mo dun sa namatay at hindi naman sa binabaliwala natin ang iyong lungkot, pero kung ikaw yung namatayan, fill the empty space in your life with someone or with something else. Hindi ka pwedeng magluksa for life. Dapat may wakas. Kaya nga may laglag, luksa o babang luksa tayong kaugalian noong araw. Kasi pag kalaglag luksa, nagtutuloy-tuloy ang buhay. Kaya kailangan mga tol, ituloy-tuloy lang natin ang ating buhay. Okay? Genesis 23 verse 1 hanggang 19. When Sarah was 127 years old, she died. After Abraham had mourned for her, Abraham buried his wife Sarah. Genesis 25:1 up to 2, Abraham married Keturah and they had 6 sons. Bali mga tol, mahaba-haba yung part 5. Itutuloy ko na lang ang part 5 sa susunod kong video. At ayun, naway meron kayong natutunan mga tol. So yung una, let go. Yung pangalawa, be healthy and strong physically, emotionally, and spiritually. Pangatlo, have and get support. At yung pang-apat, fill the empty space with someone and with something else. Yun lamang po at magkita-kita tayo sa susunod kong video. Maraming salamat sa inyong panonood, pagsubaybay at pagsama. And peace out. God bless.